The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Ayan, magandang hapon po mga Karadyo Agri. Welcome sa muling pagbabalik ng programang Patok. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganahan para sa bayan. Ang programang ito ay nagbibigay ng mga bagong kaalaman tungkol sa mga usapang patok o trending here in the Philippines and internationally. Ako po si Colleen, ang inyong host sa programang Patok. Bago po tayo magsimula, mga Karadyo Agri, syempre magandang hapon po sa mga nakikinig sa atin on-air and online via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. Bago po ako magsimula sa aming programa, babatiin lang po namin ng magandang hapon ang aming Director 4, Sir Junicio G. Alvinia, our Director 3, Sir Joel V. Dator, to the Chief of Applied Communication Division, Sir Elijah Z. Davalos, to the Section Head of STIPS, Sir Jet Molek G. Subaba, to the Section Head of STIDS, Ma'am Bess G. Magararu, to the rest of our Division Chiefs and hard-working staffs and employees, our guards on duties, to our drivers na nakabiyahe po ngayon, safe travels po sa inyo, to our utility workers as well, and syempre sa atin pong mga tagapakinig on-air and online, sila Ma'am Isis, Sir Anbo, and Dr. Love, good afternoon po. Syempre mga Karadyo Agri na nakatutok sa amin via our live stream, don't forget to like and share our live stream and of course our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM, and don't forget to follow our social media accounts on Facebook, Instagram, X, and YouTube. At sa YouTube po ay mapapanood nyo ang mga replays ng aming mga episodes sa lahat po ng aming mga programa. Ayan, at mga Karadyo Agri, welcome to episode 3, Inside the Concert Culture from Stand to Stage. For today's episode, we will be talking about the concert culture, what we should take note before going to concerts, what to bring, and of course, to debunk what's the hype behind the concert culture o bakit nga ba nila nasasabi na going to a concert is really worth the hype. Syempre, for today's episode, as you've seen our teasers, I will be with a guest who I think is a certified concert goer. Mind you, mga Karadyo Agri, bongga yung mga na punta mga concert na tong aking guest for today. So without further ado, let us welcome one of Radyo Agri's resident host and certified concert goer, Miss Faydan. Ayan. Hello po mga ka-Radyo Agri. Wow, parang di nag-live po. Oo nga. Meron lang walang konting break. Siyempre, good afternoon, Ma'am Faydan. Welcome po sa Patok. And please greet our ka-Radyo Agris. And of course, baka may gusto kayong i-shoutout before we start. Ayan. Shoutout sa aking family na always supportive sa mga live streams natin. Kala Mama Sheridan, Nanay si Ron, and Tito Tonton. Also to Kuya Toti. Happy birthday! Kuya Tsaka na kita ililibre. And syempre kay Burikit, kay Ayon. Ayan. Syempre, mag-shoutout po muna tayo, no? Syempre si Tita Cherida ang unang-unang commenter natin for today. And syempre, shoutout Kuya Jebong. Grabe, sulit ang shoutout na rin eh. Oo. Favorite na rin. Ayan. Hi, Fidel at Coco. Shoutout Kuya Jebong. Hello, good afternoon. Zaira May! Good afternoon, Zaira May. Thank you for tuning in. And sabi ni Ma'am Gladys, hello Ma'am, bebe ko ang happy today at nakaka-good vibes. Ang smile na yan. Siyempre, pag si Ate Gladys din ang nakita nyo, ay nako, good vibes din ang smile at energy niyan si Ate Gladys. Alam mo yan, di ba? Siyempre, and before we proceed and dive into the concert culture, bigyan mo muna kami, Faydan, ng konting info kung ano nga ba ang tinatawag na stan at ano nga ba ang nagmulat sa iyo sa stan culture that led you to attending your first ever concert. So, yung stan kasi ay, if I'm not mistaken, is long term. So, dati ang pinakagamit is
idol, di ba? Ina-idolize. So, ngayon, ang ginagamit na kasi is stan. So, ini-stan ko yung grupo na to, ini-stan ko yung individual na to. Ganun na siya gamitin, like celebrity musicians or public figures. So, for example, ayun nga, ini-stan ko ang ganitong group or yung individual na yun. So, kasi fan ako. So, devoted ako sa group or kung sino man yun. So, yun yung pinaka-stan. Yun yung pinaka-meaning niya. Parang, other term siya ng die-hard fan, ganon. So, yun yung pinaka, alam ko na, meaning ng stan. Yes. Ayan. So, syempre, no, dahil nga na-explain na sa atin ni Faydan kung ano nga ba ang stan culture, pwede mo bang i-share sa amin kung ano nga ba yung mga unang artist na masasabi mong stan mo? Ayun, kasi, if unang-una siguro, medyo nahirapan ako dyan, gano'n. Kasi, hindi kasi ako mahilig mag-stan na, as in, matagal ako mag-stan, gano'n. Tapos, siguro kung i-consider na may unang in-stan, si Taylor Swift. Like, kasi yung parang para sa akin, yung word na in-stan mo na yung isang tao or yung grupo, ano na yun, inaalam mo na yung background niya, like birthdays, ganun ka na ka-fan. Yun, ganun mo siya, masasabi na na-stan mo yung isang tao or group na yun. So, yun si Taylor Swift yung pinaka masasabi kong unang na-stan ko last 2022. Yung tipong aalamin mo yung albums niya, ganun. Like, kabisado ko yung albums niya during that time, ganun. Pero, para sa akin, mababaw siya na stan. Kasi, pinaka nag-stan talaga ako is Beanie. Ayan, di ba? Alam ng mga kaibigan ko yan. Ayan, Beanie talaga kasi gumagastos na ako sa kanila. Gumagastos na ako sa kanila, ganon. Tsaka buti na lang din, pag-graduate na tayo na naging fan ako. So, ayun. Ang masabi ko, sa Beanie ako pinaka-unang nag-stan talaga. So, sa Beanie kasi, kung nakita ng mga Karadyo Agri ang ating teaser, no? Yes. Yung dibs ng concert na pinuntahan ng aking guest for today, ayan, Yes. ay Beanie. Talagang diehard. Masasabi naman nating diehard fan to. Talagang stan niya ang Beanie ngayon. Kaya naman, Faydan, since nasabi na nga natin yung concerts na pinuntahan mo at nasabi na nga rin natin na Beanie ang unang napuntahan mo. Tama ba? Beanie Yes, ang unang Beanie. napuntahan mong concert. How was the experience? Yung first time experience mo with concert ng Beanie? So, ayun. Dahil, Kailan to pala? November 16, 2024. Last year lang. So, dahil pag-graduate na nga tayo. Nung in-announce kasi yon third day ng first ever concert nila. So, nung time na yun is, wala na tayong masyadong ginagawa kasi katapos ng internship. So, parang nagre-ready na lang for graduation, ganyan. Tapos, nung in-announce nila, parang gusto kong umattend kasi di ko rin pa naman na-experience, ganun. Kaya lang, wala akong money. So, sabi ko, saan ako compare kung gusto ko man umattend? Kahit na nagpaalam na ako, ganun. Papayagan mo ba ako, ma? Kung shoutout kay mama nanonood. Sabi ko, papayagan mo ba ako, ma, if ever umattend ako ng concert ng Beanie? Tapos, tinanong niya kung saan daw ba yun. Tapos, ayun nga, sabi ko, sa Manila, ganun. Tapos, okay lang naman daw, ganyan. Hanggang sa nagkaroon na ng monetary gifts from my graduation nga. So, sabi ko kay mama, dagdagan na lang niya if ever. Then, gusto ko talagang umattend, ganun. Tapos, meron ako kasing friend, which is si Ate Alex. Siya yung parang sa akin na concert goer kasi siya talaga. Siya talaga yung pinaka-concert goer friend ko. And then, siya inas ko kung G lang siyang, kasi more on Korean yung mga K-pop yung pina-attendan niya. So, sabi ko, okay lang bang umattend siya sa Beanie or tara, umattend tayo sa ganito. Tapos, G naman siya. So, ayun, nung umattend kami, sobrang saya ng experience kasi ang dami kong first actually sa Beanie, sa pag-stand sa kanila. Kasi imagine, never akong bumiyahe pa Manila mag-isa. Oh, pero bumiyahe akong Manila. Yes, bumiyahe akong mag-isa sa Manila na para bang mag-a-abroad ang atake. Di ba, bumiyahe akong mag-isa sa Manila. Tapos, kasi nga, ayun nga, sa Araneta yung concert nila. And then, buti na lang din, wala pang work nun. Pero after that concert weekend kasi, work ko na. Dumating na. Diba? Si Ma'am Faye na, dito. actually, na-interview na ako dito nung before concert. And then, nagpaalam na ako. Di ba, nagpaalam na agad before pa mag-attend ng concert. So, ayun. Yun nga, yung experience ko nung nandun na ako sa
Manila. So, medyo naninibago ako sa sa mga ganap sa paligid, ganon. So, bali, hindi lang pala talaga first concert. Madaming first time na na-experience for this concert. So, parang, doon pa lang yung, nagsimula pa lang yung first, sa Bini talaga, nung nag-instant ko kay Bini. And first na bumiyahe, first time ko rin makamit ng Bloom friend, which is si Carms. Ayan, shoutout kay Carms. So, na-meet ko siya, yes. Na-meet ko siya sa Manila, dahil first, rin niya yon concert. Siya ay from Mindanao pa. So, parang na-meet ko lang, na-chat ko lang siya online, gano'n. So, ang daming first. So, dahil kong nakuhang freebies, like, ganito pala yung pag-attend ng concert, gano'n. Then, syempre, ayun nga, pag yung pinaka-concert experience itself, sobrang saya. Parang nakaka-overwhelm. Ang galing nila mag-perform, tas dahil wala nga kaming expectations, kasi day one kami, so walang mga nag-spoil, ganyan. So, kung parang go with the flow, kung ano yung mangyari, appreciate it, and syempre dahil nandun ka. Tapos nung nanonood nga kami ni Ate Alex, parang tinanong kasi niya ako, sabi niya, masaya ka ba? Sabi niya ganun. Tapos nakangiti lang kasi ako nagbibideo, ganun. Tapos sabi ko oo, sobrang saya, parang maiyak na nga ako. Parang nakaka-overwhelm kasi, tapos ganito pala yung mga concert goer, ganun, na parang, okay, ganito pala yung experience. So, sobrang saya, parang magugulat ka na nga lang, sumisigaw ka na ng hindi mo namamalayan na sobrang lakas na ng sigaw mo, ganun. Basta sabi ko nga din kay mama nun, sobrang saya. Parang best weekend siya ng 2024 ko. Tapos, ayun, yun yung pinaka-highlights ng concert experience. Concert mo. And syempre, i-highlight pa natin ng madami pang much detailed experiences ng aking guest for today sa kanyang concerts na na-attendan. Pero bago po yun, magbabasa muna tayo ng ating comments. Ayan. Sabi ni Ate Angela, mas fave niya na si Jebong kaysa sa akin. Hindi, syempre, iba yan si Ate Angela. Iba ang level. Nagtampo, grabe na. Ayan. And si Angelica Dadag, ayan, hello, Fadan and Coco, watching from clsu.uni. Hello po, good afternoon. Thank you for tuning in. Parang laging nanonood to si Angelica pagka may program tayo. Ayan, grabe, sobrang supportive ng mother ni Faye. Shout out. Faye, may mga shout out for you. Oo, shout out kay mama, kay Ate Chin. Ayan, isa din sa mga nakasama ko sa concerts. Ayan, si Ate Alex nag-comment siya. Ayan yung kasama ko sa pag-attend ng concert. Ayan. Kaya nanay. Ayan, shout out, Nay. Ayan. And si Ma'am Seron. Yes, tita. Ayan ang kanyang tita. Shout out. Proud titang ina here. Sa Pampanga, manang-mana sa amin ng Mama Keds. Si Mama. Ayan. Sana all mahilig sa concert, haha. Pa-e-heads at parokya lang ako. Diba? Kasi meron naman talagang mga preferences kung anong klase ng concert ang gusto nating attendan. Ayan. At bago po tayo mag-proceed, syempre magpo-promote lamang po kami. I would like to remind our viewers on air and online na please like and follow our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube. And of course, we do at Radyo Agri 90.1 FM, and we do have a text hotline, 0962-119-7445. Ulitin ko lamang po, 0962-119-7445. At syempre sa amin pong YouTube channel ay available na po ang ating episode replays where you can watch our live stream shows anytime, anywhere. So don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to get you notified when we do have new uploads. Dahil po, good news, tama ba? Yes. Ang ating videos na uploaded sa YouTube ay on time na. Real time na, I mean. So lahat po ng episodes from Season 1 until the latest episode of Season 2 from yesterday ay uploaded na po sa ating YouTube channel. So you can freely look for your favorite episodes of favorite programs po sa aming radio station. Ayan. At sabi din ni Ate Pesh, more concert to watch o manifesting sa atin na makapagnood pa ng marami pang concert. Ayan. To continue, in this segment, pag-uusapan naman natin ang first concert experience ni Faye in detail at kung ano yung mga na-realize niyang do's and don'ts when attending a concert. Kanina, nabanggit mo yung freebies. If I'm not mistaken, yun ay before
the concert ba Yes. nangyayari? Kwento mo, Pero paano meron yung, ding mga doon? after. Paano yung mga ganap before, syempre mayroong before the concert, maaga kayong nandun sa may pinaka-arena. Yes. So, ano yung mga ganap before that? So sa sa first time sa Araneta, ang nangyari kasi is nung day 1, meron talagang yung team mismo nung sa Team Blooms PH, namimigay talaga sila ng freebies sa mga Blooms. Pero pipila ka kasi ganyan. So syempre, yun na lang yung mo, makikipag-unahan ka kasi syempre maramihan yun. Though nung araw kasi na yun, may hindi kasi kami na kuha or na di dumating yung wristband na in-order namin sa kanila. So, need ko rin siyang kunin within that day. Syempre before mag-concert. So, maaga akong nagpunta doon. So, maaga rin kasi ako nakatulog nung pagdating ko sa Manila. So, ayun, nung pumila ako, parang if I'm not mistaken, pang 9 ako sa pinakamaagang So, ayun, nakakuha kami ng freebies, yun yung mga hand banners, photo cards, ayan, may mga stickers, may mga pins, ganyan, binibigay ng Team Blooms PH sa mga Blooms. So, though wala doon yung Bini, kapag nasa ibang lugar, though malapit lang din sa Araneta. So, ayun, ang saya lang, parang, though mag-isa ko nga lang kasi nung time na yon, kasi nung si Ate Alex, wala pa siya dahil may work siya. So, na-meet ko si Ate Alex nung pipila na kami. For the concert. So, dahil solo ko, parang nagda-doubt ako na makikikausap kaya ako ng mga nakapila din, ganun. Tapos, nagkakayain pa kasi kami. Tapos, meron naalala ako nung nasa harapan ko na pila. Parang, order silang coffee. Tapos, gusto niyo ganito, ganyan, mag-coffee, ganun. Tapos, ay, sige po, okay po, sabi ko. Kasi order pala sila, ganun. Tapos, ayun nga, hanggang sa nag-usap-usap na nung malapit na kami makapasok sa may pila ng sabi, tagasan po kayo, ganyan. Tapos, akala ko grupo sila. Yung pala solo-solo rin na galing from Bulacan, from ganitong lugar. Tapos, ayun nga, magkakasama sila yung iba. Tapos, hanggang sa nakilala ko yung nasa likod ko, solo rin siya na a-attend. Tapos, nag-usap kami kasi tinanong niya ako kung bibili ba siya ng something ganito, ganyan about sa Bini. Then, sabi ko, bibili rin kasi ako. Tapos sabi ko, sabay na lang kami. Like, parang nag-trust agad ako kahit na lang siya, no? Hindi ko siya adong kilala. Pero ayun nga, parang ang bilis kasi ng mga pangyayari nun. Pero may interaction, between you and Blooms. Yes, syempre. mga So, yun, isa yun co-Blooms. na part sa mga magandang experience ng concert, I think, is kasi nandun kayo sa particular place. Tapos yun yung mutual na likes nyo. So, lahat talaga kayo doon ay magkakasundo in all fairness. At ang saya ng gano'n na, yung you get to talk with others. Stans, tama ba ko? Yes. Stans ng Bini, ayan, at mapag-uusapan nyo ang inyong hobbies, mga ganyan. Parang kung na rin, mga tanungan nga rin na, sinong bias mo? Yung mga ganyang ganun. tanungan, di ba? Pag sinabi bang bias, ayan, para sa ating mga listeners, pag sinabing bias, ano ba yung bias? So, parang iba kasing pandinig yung bias, no? Pero parang lang yun, yung pinaka gusto mo sa group. Ganyan. Kasi madalas sa group to. Dahil syempre, kapag individual, hindi mo naman masasabi ang bias. So, sa group, madalas siya kung tanungin kung sino yung pinaka ina-idolized mo sa Out of group the na group, yun. sino yung favorite parang, mo? sino yung mga pinaka-favorite ganyan. mo? Alam mo na, may mga favorite talaga yan. Pero meron din silang tinatawag na OT8. So, yung OT8 is favorite mo lahat. Wala kang bias. So, kung apat sila, ganyan. OT4, mga ganon. May mga ganon, yes. OT4 ako kasi ini-stand ko Gusto mo silang sila lahat. apat. Yes, Favorite mo silang ini-stand ko lahat. silang ganito. Gets. Ganyan, O, ganun diba? siya. Ang dami nating naaaral from this episode. Dun pa lang sa culture ng stan, ha? Kasi diba ang ating episode for today ay from stan to stage. So yun from stan kasi yung parang ina-idolize mo sila. Syempre through the internet pa lang naman nung una, pinapanood mo yung videos nila, you listen to their songs, you follow their social media. So yun po ang stan, 'di ba? Yes. Pero bago tayo mag-proceed, meron pong ayan pa shoutout kay Kuya Mark Angelo. Kanina ay kumakanta Parang kumakanta dito. ka na Per dito. host jam na ang galing-galing. Shoutout Shoutout kay Jello. po. And syempre kay Ate Mildred na kasama ni Kuya Yes. Jello kanina. And si Gian, syempre nagagalit na siya pa. Shoutout nga po. Shoutout Gian! Miss ka na namin agad. Syempre Yes, uwi na kasama kayo. niya. Uwi na kayo. Kasama niya ang aking Okay. favorite, si Milet. At isa-shoutout na rin natin, no? Si Ate Fesh and si Zaira May. Ayan. At ang naiwan sa office ng Stids. Nandun ba si Kuya Noel? At Yes, si nandun Ma'am yata Bes? siya. Diba? Sila ang nandun. Ayan. Good afternoon po and thank you for watching. And syempre, let's continue, no?
Kasi, ang napag-usapan ba natin, first concert. So, ibig sabihin, medyo nakarami na ang aking guest for today. Ano na ba yung mga concert na napuntahan mo from your experience? Dalawa pa lang actually. Kasi, kung bibilangin ng group, dalawa pa lang. Pero, kapag nag-attend ng concert, 3. Tatlong attend ng concert. Oh, yes. Tatlong attend ng concert. Sino ang mga pinuntahan ng concert? Kasi, dalawang Beanie. So, Grand Beanieverse and then Beanieverse World Tour noong February. Tapos, nitong June is nung SB19 naman. SB19. Si SB19 dahil kay Toti. Ayan. Hinila lang talaga niya ako. Actually, parang feeling ko kasi maiinggit ako pag siya lang umattend. Kasi siya, sure na siya na a-attend siya. So, ako, nung, di ba, tinakal natin sa Adikanta, so medyo parang na-hook din ako. So, tinry ko. Then, goods. So, ayun. Yung Kaya, experience as na-mention mo, iba yung vibes ng concert. Kasi, syempre, hindi naman tayo nagfo-focus lang sa syempre, kailangan din natin mag-explore ng ibang mga So, parang, tinry ko lang din. Syempre, siya boy group naman siya So, ayun. So, okay na may experience. Masaya din. Diba? And syempre, since nakapunta ka na sa concert, meron ka bang masasabing one of the most unique experiences mo nung umattend ka ng concert? For the first time or kahit among the 3, ano yung sa tingin mo ay unique experience for concerts? Unique experience? Siguro yung feeling na in-enjoy ko lang actually yung mismong concert. Lalo nga first time ko. Ayan, so mas nag-video kasi ako actually, medyo napansin ko yun. Mas nag-video ako. Though, nagwo-watch din ako ng live. So, medyo mahirap siya, Nag-video natin ako sa pinaka-live nung Tapos, ayun nga, di ko nga napapansin na sumisigaw-sigaw na ako. Ganun, kasi sinasabayan ko yung kanta talagang lahat halos ng kanta ng Beanie nasabayan ko, ganun. Kahit nga yung mga endorsement song nila, parang, kabisado ko na, ganun. Parang, ang bilis ko rin kasing naging, dahil syempre wala pang work nga nun. Lahat ng updates about Beanie, alam ko, parang kahit anong tanungin mo sa akin, alam ko yung about sa kanila, ganun. So, ayun nga, thank you rin kay Ate Alex sa pagsama nga sa akin noong time na yon. Kahit na Gen Ad lang kami noon, pumayag pa rin siya kasi hindi nag-Gen Ad to. Ayaw niya sa Gen Ad. Yes. Kaya concert goer talaga yan. Tapos, ayun nga, overall, sobrang saya talaga ng experience. Lalo nga, ayun nga, day 1 kami, walang expectations nga, gaya na sabi ko kanina. Pero, grabe din yung pina-experience actually nung Grand Beanieverse. So, yun yung pinakaunang concert ko nga, ayan. Kahit after 1 month nung nag-announce sila is Beanieverse World Tour na. So, medyo mabigat yung mga mga ganap, mga gastos. Medyo mabigat yung mga gastos doon. Pero, buti na lang din. Pinayagan ako ni Mama. So, thank you, Ma. So, mahalaga ang budget. You, hindi tayo masyadong magda-dive into budget. Syempre, sa budget. Hindi natin mag-uusapan yun. Pero, syempre, mga ka-Radyo Agri, isa yun sa kailangan nating i-consider kapag a-attend tayo. Syempre, kailangan, meron kang budget talaga. Like, gusto mo talaga yung concert na yun, hindi yung mabilisan lang na decision. Syempre, kailangan, alam mo rin kung, kasi hindi lang about tickets yung bibilin mo dyan. Hindi doon natatapos yung gastos pagpunta mo pa sa may pinaka, 'di ba, concert area. Maraming diyan So, hindi lang dapat pag nakita mo yung ganitong price ng ticket, yun lang yung mo, focus mo. So, kailangan aware ka sa gastos. So, hindi siya basta-basta. Ayun. At syempre, magbabasa muna tayo ng comments from our live stream. Yes. Si Sir Glenn! Hello po! Thank you Parang for watching. First time ni Kuya Glenn. Nakita yung comment ni Kuya Glenn na shout out to Kuya Glenn. Ayan. Ang isa sa ating mga ginugulo dito sa ating radio station. Ayan, happy birthday daw po, Toti, sabi ni Ma'am Saron. At kay Sir Romel Suyat. Watching from Dingalan, Aurora pa. Shout out po. Bilhin na kayong ice cream. Thank you po for watching. Ayan, at mga ka-Radyo Agri na nakikinig sa atin on air. Kung gusto ninyo po magpa-shoutout ay mag-text lamang po kayo sa aming hotline 0962-119-7445. Ulitin ko lamang po 0962-119-7445. At syempre, usapang prep na rin naman na nabanggit na natin yung preparation. Ayan ang aking guest for today kapag pumupunta. Bukod sa budget. Kapag usapan mo natin yung budget pero hindi tayo magsasabi ng numbers. Ayan na lang, ganun na lang. Yes, sige. Sige. So, before kasi, di ba, usually kapag nag-announce ng concert, a
week or 2 after, ticket selling na rin ba? Ganun ba kabilis or depende sa artist? Depende kasi. Minsan, matagal pa naman yung concert pero ang aga nilang ticket selling. Tapos minsan naman, mabilis lang din. Parang mga 2 months lang. Kaya nga nun sa may Grand Biniverse, 'di ba? After nga nung November 'yon, then nag-announce sila nung day 3 na meron na agad ng February. So, syempre, nagulat yung mga Blooms na syempre kakagastos mo lang. Tapos meron ka ulit. Syempre gusto mo gusto mo umattend ulit Tapos December na daw yung ticket selling. So parang, wait lang, kalma lang, hihinga lang yung budget. Wait lang, parang gano'n ang eksena. Ayan. Pero sa ating mga ka-Radyo Agri na gusto maka-experience ng concert, no? Kung gusto niyo talaga ng full enjoyment and experience, we suggest na prepared talaga yung budget. Kasi hindi siya dahil na-afford mo. For example, sige, afford natin ang ticket ngayon. Tapos wala pala tayong budget pag sa mismong punta natin doon. What if malayo tayo? Kaya maraming biglang binibenta na lang yun kasi biglang di na rin sila available that day. May mga ganyan na Hindi din consider na, wait, may transportation pa tayo, meron pa tayong food, accommodation, kasi usually naman, gabi ang natatapos ang concert. Lalo so mahirap rin naman na taga-probinsya tayo. Tapos uuwi tayo madalas sa ng Manila or sa Bulacan nga yung concert. So, ayun. Kahit siguro medyo malapit ka doon, iba pa rin yung budget na kailangan mo. Kasi syempre, meron din tayong mga nakikita mga ka-Radyo Agri na nagpupunta ng concert. Talagang pati yung outfit. Actually, isa din yun. Iisipin mo rin yun. Ikaw din, actually, ang guest natin ngayon, di ba? Nag-prepare din naman talaga siya ng mga kanyang outfit for that concert. Ang inyong merch. Di ba may mga merch na tayo na katulad ng light stick? Tama ba ako? Di ba? Madaming kino-consider na gastos Yes. But, hindi naman din required na talagang naka-full on outfit or kahit anong suotin mo na comfy actually. Pero syempre, for your own enjoyment ko yun ang isa sa mga feeling mo magiging highlight na parang punta. ka lang din doon, kakulay ka, gano'n, yung mga damit mo. So, marami din talaga tayong kino-consider when it comes to budget. Ayan. Yes. So, if you're planning and if you're anticipating na yung favorite artist mo ay pupunta sa ating bansa, medyo mag-save na tayo ng konti. Para kung bigla silang magpa-ticket selling, kasi usually, yun yung nagiging dilemma. Parang pag nalaman mo yung concert 2 weeks before the ticket selling, syempre, mahirap naman na mag-iipon ka ng pang VIP in 2 weeks. Di ba, ang mga VIP pa, ang taas lagi yan ng Especially sa mga students din natin na mahilig pumunta ng concert. And kasi meron din akong mga friend nung high school na talagang si Chelsea, hindi ko alam kung makakama across ng ating live. Pero si Chelsea ay isang stan ng isang K-pop group. Actually, hindi lang isa. Marami siyang favorite na. And nakikita ko talaga yung preparation. Isa siya sa mga naka-outfit talaga kapag manonood ng concert. Natandaan ko, nanood din siya ng Blackpink concert. Turns out, parehas pa sila ng top ni Lisa unexpectedly. So, parang mga ganon. Tapos, syempre, yung budget din nun. Talagang makikita mo kung gaano siya ka-eager mag-ipon nung high school kami. And talagang saluta sa mga mahilig mag-ipon for concerts. Iba yung dedication. Siyempre, lalo na pag-stan. Kasi pag-stan talaga ang goal. One of your main goals talaga ay makapunta sa concert, diba? Lahat ng concert na paborito kong banda, kahit na ako si Tito. But it's okay. We have different means naman po in watching concerts. Kung hindi ako nagkakamali, mayroon na rin pong concerts na you can access online. Yes. Meron din kasing street concert. May mga ganun din kasing concert. Din naman. And may mga online concert katulad ng sa Blackpink. Nung pandemic, di ba, nag-concert sila and it's online. So everybody's watching through their phone, their TVs, mga ganun. So marami naman pong ways really to experience a concert. Yes. Ayan. At gaya nga ng preps, ikaw ba, Ma'am Faye, ano yung sa tingin mong mga na-realize mo sa pagpunta mo ng concert na, kailangan pala na-prepare ko to? Or yung mga do's and don'ts mo kapag ikaw ay pupunta ng isang concert? Siguro ang number 1 sa do's and don'ts, sa don'ts, ayan, ay yung pagdadala ng maraming gamit. Kasi actually, syempre, ang concert madalas gabi. So, sa maghapon, sa pagpunta mo doon sa pinaka-area ng concert, maghapon ka doon, mag-iikot ka ng for freebies or kung ano man, makikipagkita ka sa mga online friends mo. So, yung bag mo kasi, dapat light lang, yung dala-dala mo, para di masakit sa katawan. Kasi naglalakad-lakad ka kung saan-saan ka magpupunta-punta dyan So, para lang, siguro, di masakit nga yung sa katawan yung dala-dala mo, yung buhat-buhat mo, para di hassle. Kasi pag maraming dala, parang, alam mo yun,
baka may chance na sumakit nga yung kung ano mang masakit sa katawan mo, di ba? So, and syempre, wear comfy clothes nga and shoes kasi sobrang haba ng pila kahit anong tier or seats mo. Pero kung gusto mo nga mag-OOTD, kaya nga nang sabi natin kanina, no, tiis ganda. Tiis ganda ang atake. Ganun ang kapag mga concert nga. Meron kasing uma-attend for na shirt lang, pero may mga tatak ng kung sino yung mo. Pero yung iba, dead ma kasi gusto talaga nila yon. So, kung pinagpapawisan ka dun or what, okay lang kasi yun yung gusto mong i-express na damit mo eh. Jen, kung rin pala, kung madalas kayo mag-CR, huwag kayong siguro masyadong mag-water or any drinks kasi sobrang haba lagi ng pila sa CR, sa mga comfort rooms. Tsaka baka tapos na yung concert, hindi ka pa rin nakakapag-CR. Ganon kahaba lagi ang mga siguro, before tayo pumunta, let's hydrate na, ganon. Para pagdating dun sa mismong venue tayo ay nakapag restroom na, ganyan, at hindi na rin natin need ng unnecessary pa na loads of amounts of water, no? So syempre, meron kasing kayang hindi mag-CR. Though, syempre, masama din naman na hindi, Pero kapag after ng concert, try to, syempre. Pero syempre, it's still important naman na tayo ay well-hydrated. So, magpe-prepare tayo beforehand, hours before, before we leave the house, or your hotels, your Airbnbs. Bago tayo, let's hydrate na para pagdating doon sa mismong concert, syempre, we feel good pa rin. Yes. Ano pa? And, ayun, sa do's naman, more on enjoy lang talaga yung concert, syempre. Tsaka, ayun nga, wag mag-video all the time. Kasi, nagbayad ka ng ticket para manood ng live pero mag-video ka. So, parang, wala lang din. Pang nanood ka lang din online, ganun. So, doon din naman natin masisisi yung iba. Yung iba kasi may tinatawag nga na fan cams para i-feed sa mga kapwa ka-stan na hindi naka-attend, ganyan. So, yun yung mga karamihang nasa VIP, ganyan. Yun yung mga may fan cams nga, ayun. So, enjoy lang and be kind sa mga nakakasama natin sa concerts. Ayun. When it comes to, yung fan cams, kung if I'm not mistaken, mayroon na rin na naging talagang way of living din nila no? Yung pagpa-fan cam na to. Kasi, marami rin syempre grateful for their presence doon. Yung mga hindi nakaka-attend, talagang nakakanood sila ng concert, ganyan, di ba? Lalo na meron din ngang nagpapa-rent na ng mga magagandang cams para lang sa mga, like, kunwari, full storage ka na or what, ganyan. So, pero we have to be careful kasi di ba may mga particular na concerts na you cannot bring this kind of camera. Yes. Meron na yung mga ganyan. So, always tignan din kung ano yung mga announcements nung magko-concert na group or individual. Kasi lagi naman nagpo-post yan ng kung anong size lang dapat ng bag, kung ano lang dapat yung mga... Yes, may mga ganyan. Meron na-encounter na clear lang dapat yung gamit nilang bag kasi kailangan kita yung mga dala nila, ganyan, diba? Let's always practice na maging aware din yung sa do's and don'ts mismo. Yes. Nung mismong place na pagpupuntahan niyo for the concert, diba? Ikaw ba, Ma'am Faye, ano yung sa tingin mo essentials? Yung mga essentials na dadalhin mo pag magko-concert ka. So, sa essentials, pinaka-una dyan, parang yung what to bring during concert, no? So, una to, inas ko to kay Ate Alex. Siyempre, siya ngayon dahil madalas nang uma-attend. Sabi niya sa akin, bring mints for sugar rush. Siyempre, kailangan may energy ka kapag nag-start na yung concert. So, also bring power bank kasi dahil nga halos maghapon ka maghihintay sa pila or sa bago ka makapasok sa pinaka lugar ng concert. And wala namang mga saksakan doon ng chargers. So, bring power bank para meron kang battery pa rin kapag nag-video ka na or pictures, ganyan. So, also, bring money. Pero sa iba't ibang pocket siguro mo siya ilagay, cash, Yes, cash ang pinaka-importante. Kasi kahit may mga online payment or QRs, sobrang hirap dahil sa daing tao, walang signal. So, medyo na-hassle siya. So, kahit yung mga card, hindi ko sure. Pero mas better talaga kung cash yung pinakadalhin mo. And then, also payong in case umulan. And syempre yung maliit lang din kasi mayroong mga standard nga na size din yan. Yung in case umulan and syempre dahil maaraw kapag mainit. So
syempre ay mga portable fans din, ganyan, mini fan. And last but not the least is mahabang pasensya. Oo. Dahil yan talaga yung pinaka-need mo sa maghapon hanggang concert proper. So, ayun. Ayan. At syempre, huwag natin kalimutan mga ka-Radyo Agri, according to experience, ito yung mga dapat ating dalaha. Meron tayong mint for sugar rush. Oo nga, mahalaga din na may sugar tayo, no? Kasi yung mainit, matagal tayo nakatayo, nakapila. Sometimes talaga kailangan natin to. A kick of energy also kasi from the sugar, yung very helpful doon. Ayan, power bank, cash, syempre, umbrella, and a portable fan. Kasi sa crowd, ang init, no? Actually, sa pila pa nga lang mainit na eh. So, and may mga lugar din na pinagaganapan ng concert na hindi siya aircon. Pero ayun pala din, idagdag ko lang, kahit sa pila ka lang naman din fan or kung kailangan mo sa loob. Pero sa experience ko, malamig sa mga sa like Araneta, Philippine Arena, malamig. Like sa loob, sa labas ka lang talaga gagamit din kasi ng mga so kailangan mini-fans. din talaga cool yung feeling natin kasi kung mainit sa labas, pagdating natin sa loob malamig, baka naman ma-shock yung mga katawan natin, di ba? So maganda na vitamins din, pwedeng magdala yan. Ayan, and syempre, eat before you go, you drink enough water before you go para may energy ka naman may energy, pagka-concert kasi proper na. Yung feeling ko, yung pila pa lang doon, yung biyahe mo pa lang papunta, nakaka-drain na yan ng energy mga ka-Radyo Agri. So dapat prepared talaga tayo days before, talaga naka-prepare na yung dadalhin. Syempre, don't forget your tickets. Ayan, wag natin kakalimutan ng tickets natin. Kasi may mga napapanood ako, di ba, na yun pa talaga yung nakakalimutan. Naka-outfit and everything. So, that is the saddest yun din part pala, naman. hindi ko nasabi. Yun din, pinaka-importante yung ticket. Tsaka mga IDs. Kasi minsan, dine-verify nila kung ano. Tapos, minsan din, parang ayaw nila ng ng binili lang yun sa isang tao, ganun. So, may mga procedure talagang ganyan. Yes. Ayan, so, parang chine-check nila kung yung name mo ba talaga yung bumili ng ticket. May mga ganyan. So, depende rin kasi kung saan mo nabili yung ticket eh. Pero mas importante talaga, doon ka mismo sa ticket net or ticket site na yon na para maiwasan ding ma-scam. Kasi marami dapat ikaw mismo. Ikaw mismo ang bumili para mas goods. And marami rin namang means of buying for a concert. Meron pong online, meron pong sa mismong face-to-face. over the counter, ayan, na pagbili ng concert tickets. Ayan. At bago tayo magpatuloy, no, magbabasa po tayo ng comments para ang dami natin comments for today. Sabi ni Tita Cherry Dan, shout out po sa City Assessor's Office na pinangungunahan ni Sir Ador P. Rodriguez at advance happy 56th San Jose Day bukas. OMG, ayan. Yes. Ang lunsod ng pag-asa. Shout out din po kay Sir Cezinando Esguera, Ma'am Lea, Ma'am Bea, Biula. Ayan, at magandang hapon po sa inyo. And syempre, ayan, ang dami natin comments. Wait lang. Ayan, Maymay! Ayan, si Maymay present siya today. Thank you so much for tuning in sa aming programa. Ayan, nagtitis na si Jen. Sabi niya, excited na-excite si Colleen mag-concert. Hintayin, hindi tayo mag-concert dito. Dito magka-concert. Allowed po ba yung mga nagpa-propose sa kalagitnaan ng concert? Ayun. Yun, hindi ko mag-gets yun actually. Oo, parang chaotic, no? Pero kasi, your choice naman. Actually, Wala kaming anything against that. Yes, hindi naman gano'n, hindi naiga. Kumbaga, unexpected din. Pero timing mo rin kasi baka mamaya may naaabala ka, ganyan, di ba? For example, for Taylor Swift concerts, very, very sikat yung ganito. Kasi naman, naka-sync din naman dun sa kanta. And they have enough space. Ayun pa yung enough space. And if I'm not mistaken, sa concert nila kay Z Tandingan and TJ Monterde, ayan, may mga nagpa-propose. And very happy naman yung, mga tao dun. And support singers naman. For them also, di ba, hina-highlight din nila. So, pero, di ba, allowed naman po yan, pero let's always consider na not to disturb yung mga other concert goers. But,
Diba, why not? Mahirap namang maging bitter in front of a proposal, in fairness naman. Tsaka kung gusto rin ni girl. Oo, kung dun nga naman kayo nagkakilala, for example, ng bonding nyo, why not, diba? Kasi baka mamaya mahiya yung girl kahit na gusto ka rin niya. Kasi ang daming tao eh. So, consider mo rin yung kung gusto niya na dun pala, diba? May mga, iba't iba naman tayong... I don't think na bawal naman to. Wala namang guidelines na bawal na propose. Maraming considerations to. And syempre, sa mga concert goers din naman, if you happen to encounter this one, be happy naman dun sa nakikita niya. And syempre, give them the space they need if you can, diba? Ganyan. Ang dami kasing ganap pag concert. Nagiging sila kasi spotlight. Oo. In fairness parang naman. Parang di lang mga proposals, marami. Marian Gonzalez pwede ito. Ate Mayan? Ay, shoutout kay Ate Mayan. Kay Ate Bane. Ate Bane na nasa Baguio. Ayan, ingat po kayo. At baka naman. Pasalubong. Diba? Busy yata sila kasi di sila nakatune in today. Pero ayan mga ka-Radyo Agri, no? Ito ay isang klase ng concert pa lang to. Ito ay isang for a group lang yung pinuntahan ni Ma'am Faye. Syempre, maraming concert na iba-iba ang experiences, if I'm not mistaken. Merong concerts na bawal din ng phones. Bruno Mars ba yun? Parang meron ako na-encounter na gano'n. Phones? Oo, you will have to put your phones sa isang bag. Para, sabi niya, ang purpose niya is to give the full concert experience. Hindi ko sure kung sinong artist yun, pero may mga ganon naman, di ba? And syempre, ayan, since very patok tong incident na to for a concert nung Coldplay, hindi natin pag-uusapan in detail, di ba? Yes. I feel like everyone siguro alam knows naman this. na ng lahat yan. Di ba, we should always be aware that it is a public space. So, let's always be careful dun sa ating actions pag nandun tayo. Baka mamaya, hindi nyo na ipaalam sa inyong, guardians na nandun pala kayo sa concert na yun na ipakita kayo sa big actually, screen. may mga iba naka-uniform diba? From school. So, parang... We don't encourage that kasi unang-una mga ka-Radyo Agri, going to concerts itself pa lang, na yun, medyo dangerous siya kasi dami ng tao. If you're a minor, tapos sobrang walang nakakaalam na, I feel like minors naman kailangan ng companions. And diba? Kailangan din ng sign ng magulang. Pero, syempre, diba, I feel like kailangan careful tayo kasi it's still a very, very, very crowded place. Thousands of people are going sa concert, no? So, maganda po na may nakakaalam kung nasaan kayo in case of emergency. Dahil wala nga signal madalas sa mga something happens, diba? Or, God forbid, diba may mga incidents talaga sa concerts. Yun po mga gano'n na tumatakas for concert, do not do that kasi you have to have someone na nakakaalam kung anong where you are. Para kung sakaling may marinig tayo news, an emergency about that place, someone can pick you up, diba? Meron kang backup, ganyan. And maganda rin siya. Maganda rin naman na ma-experience mag-concert mag-isa. Pero syempre, I think it's tad bit safer kung meron kang companion naman na pupunta niyo. Pero syempre, partner ko matapang to eh. Nag-concert mag-isa. Hindi. Pero diba, meron ka namang naaya naman. Diba? Ayun nga si Ate Alex. Kaya lang, may work nga siya. So, parang feeling ko rin mag-isa ako ng time na yun eh. Pero diba, ayan si Ate Mary Ann Rose Gonzalez. Buong buo. Hello Ate, how are you? Say hi to Ate Vane para sa amin naman, diba? Ito, concert ba matatawag to or iba ang tawag? Yung nagpunta kayo sa fest. Fest kasi siya Music fest. Pero some type of, na rin yan. Parang pumunta ka na rin, no? Parang concert na rin siya actually. Kasama yan ni Faye na nagpunta sa, Music fest. Maganda naman. So, parang kapag sinama yun, medyo marami na ako napuntahan. Oo, marami naman. Pero kapag concerts lang, tatlo pa lang yung napuntahan. Pero pag Music fest kasi, various artists ang magpe-perform. Yes, and hindi siya yung hindi matagal. So, may mga 2 to 3 songs, ganun lang sila. Yun. Pero ang preparations, almost the same. Mas intense lang sa Music Fest kasi mainit, mas crowded. Tsaka wala kang seats. Yan, yung pinaka doon. Talagang, yung tier lang yung binili mo. So, kung saan kang pumwesto talaga doon,
Ayun, si Ate Mayan actually nakipag-unahan ng music Kasi fest. syempre favorite niya Yes, gusto niya yung... isa sa mga na-featured na artist natin sa Adikan. Pero ang kasi, iniwan kami ni Ma'am Bads. Parang may ni ate, no? Iniwan niya kami. Muntik na kami magkaligaw-ligaw doon. Diba? Ayun na, di ba? Din, pagka gano'n na crowded areas, maganda na may contact kayo. Hindi lang po through internet ang inyong contact. Yes. Diba? Contact numbers are very essential. Yes, contact Para number you can talaga. call. Kasi nga, medyo mahirap maghanap ng signal sa mga mataong lugar, no? And syempre, I feel like kailangan kapag magpupunta ng concert, if someone's picking you up, ganyan, or you're with someone, tas medyo nahiwalay kayo ng seats, kasi sometimes, diba, magkaiba kayo Ayun, ng seats. yung experience din namin Ayan. ni Kuya Kailangan, meron kayong napag-usapan na meeting place, diba? Yes. After the concert, para doon kayo maghihintay. Hindi kayo magkakaligawan. Kasi mahirap, kapag madaming tao, diba, jammed yung signals natin usually, walang mobile data, and mahirap din mag-call or message dahil Yes. nga mabagal. So, maganda na meron tayong meeting place after the concert. For those who will pick you up, ganyan, or meron kang kasamang uuwi. Para alam mo na meron kang imi-meet doon. Safe ka. Ayan, mga Karadyo Agri. Yes. Mahaba-habang usapan actually ang concert. Dahil parang hindi kasya yung isang episode kasi ang daming aspects to what you should prepare. Ayan. And syempre, yung what you should expect din naman. Yan. And also, syempre, mga Karadyo Agri, kindness and patience ang Yes. kailangan nating baon. Sabi Kasi nga ni pare-parehas Ate nga tayong a-attend. So, kung ka dun, gulo agad ng di pa nag-i-start, parang wala rin yung And syempre, you want to make the experience great for not just you, but for everyone else na kasama mo. Ayaw mo naman manggulo, di ba? Ayaw mo naman na sirain yung concert experience ng mga makakasama mo. So, since going to concerts, it's fun, pero syempre hard work din talaga to, yung biyahe and everything. Yes. Medyo nakakaubo siya ng pasensya, but we should always keep an extra pack of patience sa ating mga bulsa. Yun talaga. Para maganda yung experience for everyone. Ayun, you don't want naman na yung mood mo madama yung mga kasama Baka mo, diba? biglang pa-bad trip ka, hindi pa nag-i-start. So, paano mo ma-enjoy yung concert proper, diba? And even after the concert, kasi meron pa tayong, medyo mag-overtime kami, Johnny. Pero diba, hi! Shout out po to Zaira May and Michael na nandito sa ating station ngayon. Yeah, shout out! Namiss ka namin. Oh, we missed you. Where have you been? Oh my God. Kinausap yun. Sorry guys. Pero Yeah. hindi, ito. Meron tayong naririnig na post-concert depression. Tama ba ako? Merong mga gano'n. Huwag yung PCD na yan. Oo, pero di ba napag-uusapan Yes, siya? And yes, I feel yes. like mga Karadyo Agri, it's very normal. Kasi very high yung emotions natin. Yes, sobra. During that, parang, di ba, weeks of anticipation. Ayun na, concert na. Yes. Pag nandun ka, sobrang saya. And then the next day, sobrang tahimik. Yes. Diba? So, it's Sobrang very normal. maninibago. Oo, maninibago. Lalo nga naman sa talaga. akin. Kasi nga, yung experience ko nung first ever concert ko is Binagyo ka. Tama ba? binagyo ko sa Manila. Oo, so you have to stay an extra day. Actually, yung tama ng bagyo dito sa San Jose, if I'm not mistaken. Like, binalita talaga na binaha sa San Jose. So, si mama, nag-aalala na siya sa akin kahit na yung bagyo nandun sa kanila. So, sabi ko, mama, okay lang ako dito. Medyo umuulan, pero ganyan. Tapos, tumawag siya so, Saturday kasi ako umattend ng concert. So, nung Sunday, tumawag siya. Siyempre, puyat ako, ganyan. So, medyo nag-sleep pa ako ng bahagya. Tumawag siya ng magang-maga. Then, sabi niya sa akin, anong oras ka uuwi? Kung may masasakyan ka pa bang bus na papunta dun sa San Jose, ganyan. Tapos sabi ko, mamaya, ganyan. Kasi hindi ko pa nami-meet si Carms. So, during that time, sabi ko sa kanya, wait lang, ganyan. Tapos, nung tumawag ako sa bus line ng Cubao, so sabi ko, may biyahe pa po, ganyan. And anong oras po, if ever? Ay, yung last biyahe po, 8 a.m. Sabi ganon. Tapos, sabi ko kay mama, paano? Kinut off nila due to the Yes, parang storm din. isang biyahe lang yon na pa San Jose. So, sabi ko kay mama, wala nang biyahe. Tapos, nagalit siya sa akin kasi bakit daw hindi pa nga ako bumiyahe, ganyan. Though, medyo naging nga rin siya, parang blessing in disguise yung bagyo kasi nga, kung nakauwi kasi agad ako ng maaga,
hindi ko mamimit si Carms. Although na-meet ko na siya ng day 1 Kumbaga yung hindi ko mabibigay yung maibibigay kasi ako sa kanya, no, may ibibigay din siya sa akin, ganyan. Then, hindi kami makakapag-bonding kasi syempre taga Mindanao siya eh. So, nung time na yun parang sabi ko, ako na bahala dito wag nang ako na magbabayad ng extend ko sa hotel and all, kung ganun. Basta okay naman ako dito. Tapos ayun nga, tinitipid din niya yung battery niya during that time dahil walang kuryente, ganyan. Experience talaga. Yes, First so sabi ko, time sa madaming bagay. ang dami talaga nangyari. Tapos buti na lang din pumunta rin yung kaibigan ko. So may kasabay ako umuwi nung Monday na. Then ayun nga, tapos nung gabi kami nag-meet ni Carms. Tapos nakita pa namin si Maloy. Ay, oo. Yun yung That's pinaka an experience isang na rin na unexpected. So kahit na binagyo nga and all, naging blessing in disguise. Very eventful naman Yes. na first concert. And diba, ang dami niyong meet Ang event. dami nang That's why nangyari important talaga. din yung fans. Kasi what if, di ba, yung mga ganyang, Yan, yes. mga ganyang experience kay Mm. Ma'am Faye na kailangan mo mag-extend. Hindi Siyempre, dapat extra ka lang gastos yun. kumbaga may specific kang budget at may extra ka lagi. Ganun. And always be vigilant sa dami ng tao yung Mm-mm. belongings nyo po, di ba? Yes. Lagi nyong iingatan ng belongings nyo Mm-mm. para naman maganda ang maging concert experience natin. Yes. Ayan, mga Karadyo Agri. Sana madami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa Yes. aming program for today. As much as gusto pa naming pahabain ng aming usapan for today, ay wala na po tayong oras. Ayan. Yeah. Siyempre, bago po kami before we end, ayan, I would like to remind our viewers on here and online na please like and follow our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. Sa YouTube po ay available na ang ating episode replays where you can watch our live stream shows anytime, anywhere. And don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to get you notified when we have new updates. At syempre po sa atin po mga listeners on air, we do have our text hotlines here, 0962-119-7445. Uulitin ko lamang po, 0962-119-7445. At may mga pahabol pa pong comments. Ayan. Si John Paul! Hello! Okay, Thank you for Jumps. tuning in. Ayan. Yes. Basta yung lumalapit sila makapag... Oo nga naman. Diba? Yung para makapagpa-selfie daw siya. Actually, si Nanay, fun fact. May picture ba? Yes, may picture siya sa with akin? beanies, though hindi complete. Kaya lang, ano kasi yun, parang nasa station nila, sa radio station nila sa Pampanga. And Baka then, naman. Radio station. yun, so parang dumaan lang din. And ano kasi si Nanay, parang sa LGU nga siya. So, nung may event yung beanie doon, nakapagpa-selfie siya. Eh, nung time na yun kasi, hindi pa ako masyadong ganun na fan. Wala ka pa So, di pa ako nainggit. So, ngayon, medyo nainggit na ako na, Diba? Sana buti all pa yung po. tita ko, di ba? May picture sa ano. Ayun. Manifesting a concert dust para sa lahat ng future concert Yes. goers. Ayan. At more concerts to come for Ma'am Faye. Yes. Mama, di ba papayagan? Magpaalam on air. I-pressure Yes, ang di ba mga- pinapayagan? Meron Actually, nung nagpapaalam mo kay mama, parang, yun nga, kasi may mga ano rin ulit yung beanie, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, beanie lang daw niya ako papayagan. Oh no. Na concert. Tapos Oh, sabi ko sa no. isip-isip, wait lang baka naman. Baka Nahuli na. naman. Hi, Ate Vina! Ayan, before we end, shoutout sa'yo. We miss you so much. Thank Hi, you for Ate V, tuning kailan tayo ulit in. magkita? Kailan ka ulit uuwi? Ayan, baka gusto mong magpatok ulit. Ayan ang host Oo, ng yan Patok po, Before. si Ate Also, Vina po, with Ma'am Rose, na Yes. na-mention natin kanina. Sila po ang talagang nag-start ng Patok. At syempre, naipasa na po sa akin ang programa na ito for trendy stuff. Ayan, hi Ate Vina. We hope you're okay, you're safe. Ayan, na-miss ka na namin. Ayan na. We have to end na mga Karadyo Agri, syempre sa aming Yes. time. No? Thank you so much, Faydan. It is an Thank honor to have you you. on our show. Syempre, till next time. Malay mo naman, may future episodes pa tayong pag-uusapan dito. Maraming salamat mga Karadyo Agri for joining me today. Kung mayroon man po kayong hobbies and topics na gusto ninyong mapag-usapan on our show, just comment down below or message our social media accounts at Radyo Agri 90.1 FM. Muli, ako po si Colleen at ito po ang Patok, Usapang Trendy. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganahan para sa bayan.